Chandler. Chandy. Chandler. Kasi, ay na nakasuyo ko doon sa isang anak niya, sabi ko, Chandler, bakit gusto mong ilaw? Sumunod naman siya, yung pala siya yung brusa na yan, Chandler pala siya. Pero sumunod siya kahit pa yung... Anyway, happy birthday sa kapal niya, Marcel. Amen. Sa mga pagtitiwan ko. And this morning, inaanyahan ko po niya lahat ng tumayo. As we open our Bible to 1 Kings, chapter 17. At ating pong basahin responsibly, verses 1 up to verse 16. Let's say a responsive reading. Verse 1, 17 verse 1. Then Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. Yet thee hence and turn the eastward, and hide thyself by the brook Cherith, that is before Jordan. So he went and did according unto the word of the Lord, or he went and dwelt by the brook Cherith, that is before Jordan. It came to pass after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. Verse 13, and Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. And she went and did according to the saying of Elijah, and she and her house did eat many days. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which is paid by Elijah. At iwalain nakikiligin si Father Nino, pag-pray mo ating Bisaya ngayong umaga. Yes. Amen. You may take your seat. At tingnan po yung background kung bakit po nagkaroon po ng judgment sa Israel. Sa 1 Kings chapter 16, kung yung makikita ko, mabasahin niyo po, nagkaroon po ng isang bagong hari ang Israel, si King Ahab. He was the 7th king ng Israel. At sabi po ng Biblia, ang kanyang pong pinagtanahari ay yung kanyang ama. At sabi ng Biblia, balik doon na yung kanyang ama ay did evil sa harapan ng Panginoon. Naging masamang hari yung kanyang ama. Pero matapos yung kanyang ama po ay kanyang mapalitan, ang sabi ng Biblia, si Ahab ay naging masama ng higit dun sa 6 na nagdaan na mga hari.
Sabihin, kung gaano kasama yung mga nagdaang hari, yung kanyang ama na masama sa Panginoon, the Bible says, He is much more evil doon sa kanyang mga napalitan ng mga hari. At kung inyong tutunghayan po yung Biblia sa chapter 16, very rampant yung idolatry sa Israel. Isa sa mga na-introduce po na ni Ahab na Diyos during that time ay pinangalan niyang Baal. By the way, si Baal po ay God of rain and God of fertility. Siya po yung Diyos. Baal was a God of rain and fertility. Parang sa panahon siguro ngayon, parang sa si yung pinagdidiwang lagi, nagbubusan ng tubig. Okay. San Juan ang siguro? Okay. San Juan, Sa di Isidro. ba? So parang gano'n. Yung San Juan, pag makita mo yung pag-akarawan, kasi parang gano'n. San Juan nga ba? San Sebastian. San Juan and San Sebastian. San Juan? San Sebastian. San Juan nga. San Juanico. San Juan Bautista. Sebastian. So parang piyesta, di ba? Piyesta yung San Juan, ang pinagdidiwang nila si San Juan. Si San Juan na yun, siya po ay ano nga, siya ay Diyos din ng karagatan ba, kaya may tubig. Di ba, marami na pagpurwisyo, magandang nakita nyo, magandang yung mga dumadaang tao, yung mga lalaki, mga babae talaga, nalilising ang mata, binubusan yung mga trapal, binubusan yung mga tao sa loob, pinipilit-busan yung mga kotse, binubusan, talagang parang mga demonyo. Bakit mo talaga na pinagdidibang nila yung idolo nila, very demonic yung kailang celebration. Ganito po yung pangyayari during that time na kanya pong pinasamba yung mga tao sa Israel kay Baal, na Diyos po ng ulan at Diyos ng kasaganaan. At ang Diyos po, dahil po yung kanyang bayan, hindi siya pumayag na magpatuloy ito. Kaya sa pinagdala ng judgment, ginamit po niya si Propeta Elijah upang puntahan si Ahab at kanyang bigyan ng judgment ng Panginoon. Kung inumabalik ay ating bilang sa kanina, sa 1 Kings 17, ang sabi po dyan, ay sabi niya, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, sabi niya kay Ahab, there shall be dew nor rain these years, but according to my word. Diyan po ay nangyari na sabi namin ni Elijah na sa iyong ginagawa kasamaan, hahatulan ka ng Panginoon. Hindi magkakaroon ng anumang ulan at hindi rin magkakaroon ng hamog. Matindi yun, di ba? Yung hamog ay araw-araw natin dinadanas tuwing umaga. Pati Arnie, pagtingin mo sa mga halaman mo tuwing umaga, makita mo may basang-basa, di ba? Hindi kinuwas ng Panginoon yun. Pag-isip mo sa umaga, wala silang hamog na nasusutungan. Talagang dry na dry. At wala ding ulan na dumarating. At nangyari doon na, of course, dahil doon, ay nagkaroon ng isang malaking tagutong sa lugar ng Israel. E tingin nyo ha, kung gaano kamahal ng Panginoon yung kanyang propeta. Kanyang inalagaan pala si propeta during the time of famine. Tingnan po ha, sa verse chapter 3, kanyang inutusan si propeta Elijah na magpupli doon sa isang lugar sa tabi ng batis ng cherry. Kaya isunod nyo ba? At sa verse 6, ang ginagawa doon, pinupromet ng Panginoon yung pangailangan ni Elijah sa bawat araw. Tuwing umaga, darating ang uwak na may dalang tinapay. And tuwing hapon naman, muli ba, darating yung uwak, tinapay ang dala. May dala siyang karne naman. Grabe, no? Kita niyo kung gano'n yung kumilos ng Panginoon. Matapos kumain si Elijah ng tinapay sa umaga, ininom siya doon sa batis na napakasarap. Sa hapon naman, matapos siyang kumain ng karne, muli iinom uli siya doon sa batis na inihanda ng Panginoon para sa kanya. And of course, siyempre dahil meron nga walang rain, walang dew, after a year, anong nangyari? The brook dried up. Yung batis ay natuyot ka rin, siyempre, dahil
sinumpa ng Panginoon, kailangan maghanap ng kanyang sumpa. Di ba? Ngayon, ang ginawa ng Panginoon, patuloy pa rin yung inalagaan yung kanyang propeta. At sabi po ng verse 9, meron siyang inuutos kay Elijah, sabi niya, arise, tumayo ka, magtungo ka sa lugar ng Sarepta. At doon ay aking inutusan ng isang balong babae na kanya kang pakainin. At sabi ng verse 10, sa gayon bumangon siya, nagpunta sa Sarepta, and then doon ay kanyang namit yung Sarepta woman. Ang ginagawa niya, namumulot ng pagpag. Stick, maliliit na panggatong. At tinawag niya at sinabi, sinasama ko sa iyo, nadalan mo ko ng konting tubig sa inuman upang aking mainom. And verse 11, hindi pa nakakalayo yung babaeng balo, at nang siya lumao upang kumuha, muli tinawag siya ni Elijah. At sabi ng verse 11, dalan mo ko ng isang subong tinapay sa iyong kamay. Ito yung malungkot na sagot ng babae sa verse 12. At kanyang sinabi ang Panginoon ng Diyos ay buhay. Saksi ko ang Panginoon ng Diyos. God is my witness. Ako yung wala kahit kunting tinapay, kundi isang tabak lamang na harinay at kaunting mantika. Brother Philip, sabi niya doon, ito yung aking lulutuin, pagkaluto ng karampot na harin at kaunting mantika, balestagi, kakainin namin ang aking anak. At matapos doon, maghihintay na lang kami ng pamatay. Alunos-tunos yung kanyang dadanasin. So, last meal, kain mo ito. Pero sabi po ni Elijah, at sinabi ni Elias, huwag kang matakot, yumaon ka, at gawin mo yung sinabi. Igawa mo muna ako ng kunting tinapay, unahin mo ako, ilabas mo sa akin, at pagkatapos ay lumaka para sa iyong anak. Isang pa, dumating sa ating buhay, yung gano'ng pagkakataon na merong hinihingi ang Panginoon sa atin, and then, ikaw ay nasa kalagitnaan ng kagipitan, kahirapan, marami kang pangangailangan na kailangan matagunan, pero may hinihingi ang ating Panginoon para sa atin. Ang tanong ngayong umaga ay, kung dumating ka sa pagkakataon na parang kagaya ka nung Sarepta woman na on that moment ay gipit na gipit, naghihirap, walang-wala siya talaga, kailangan niya ng pagkain, pero may hinihingi sa kanyang Panginoon. At sabi doon ay, bago ka magreklamo, pakainin mo muna ako, ang sabi ng propeta. Maaaring ang tanong ng iba ay, makatuwid ba ang Diyos sa pinapagawa niya doon sa babae? Kita naman niya na yung babae halos, siguro pahita-pahita, walang makain, walang pagkain na nila. Ang tanong ay makatuwiran ba yung hinihingi ng Panginoon? Pero alam nyo, sa ating mga mananampalataya, yung tanong na makatuwiran ba ang Diyos sa kanyang ginagawa, yung pala yung maling tanong para sa mga mananampalataya. Ang tamang tanong dapat daw ay tama ba ang Diyos sa kanyang ipinapagawa? Tama ba ang Diyos na dapat mo siyang unahin? Kasi kung inyong makikita talaga, siya, meron tayong favorite verse na lagi ginamit natin. Matthew 6:33, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun po yung prinsipyo ng Panginoon. Kaya nga ang tanong ay hindi dapat, makatuwiran ba siya? No, ang tanong dapat tama ba? It is right to put God first. Tama ba na siya yung ating unahin muna nang higit sa ating lahat ng pangangailangan? At this morning ang ating pag-usapan ng ating Diyos tonight, the test of putting God first. The test of putting God first. Is God right? Tama ba ang Diyos na siya ang ating unahin? Alam niyo, yung pag-una sa Panginoon, ito po yung isa sa mga ultimate
na pagsubok na ginagawa ng Panginoon sa ating mga mananampalataya. Tingnan niyo ha, pag ang Diyos ay hiningi yung ating oras, isang oras ng pagsamba natin, oras ng paglilingkod, humingi sa natin na tayo sumamba, tayo maglingkod, atin ba siya uunahin? Ay meron kang mga pangailangan sa buhay. When God asks for your time, will you give it? When God asks for your time, hinihingi na po ng iyong ikapu, ang iyong offering, ang iyong first fruit. Yan, marami kang bayarin, marami kang kailangang bayarin na wala na, inano mo yung bigas nyo ay halos wala ka nang masambok. Bibigay ba natin sa Panginoon ang hinihingi? When God asks for your trust, even when you are down your last, sabi dito, will you say, Lord, tama ka, I'll put you first. Kung sakaling dumating sa ating pagkakataon na may hinihingi ang Panginoon, na magtiwala ka sa Kanya, pero sabi niya, walang-wala ka na. Pero sabi dito, ayaw mo sagutin na balik-kailit na, Lord, tama ka, uunahin kita. Kaya ba natin yun? Isang madaling ikot yung mga talata sa Bible. Pagkikinasa ka sa kailangan, seek ye first. Kung unahin ko talaga ang Panginoon. Pero during that time of famine, during that time of nawalang-wala ka na, ay sabi ko, anong hirap yung repliyaka nito? Seek ye first. Wala na kami, magtatimes pa ako. Magkakumipin pa ako. Wala na kami, kailangan kong mag-overtime, pagkalinggo, wala kami. Sasunod pa rin ba ako sa Panginoon? Uunahin ko pa rin ba siya? Madali pag tayo ay nasa magandang sitwasyon, pero during the time of famine, kagutuman, kahirapan, ang tanong ngayong umaga ay, uunahin pa rin ba natin ang ating Panginoon? Alam niyo, mahalaga yung ating response pagdating po sa putting God first. Why? Because it will reveal the true condition of our faith. Yung ating response doon sa pinapagawa ng Panginoon ito, magpapakita, magpapamalas, mag-reveal kung anong uri ng pananampalataya meron tayo sa panahon ngayon. It will reveal our faith. Kaya nga muna, in putting God first, ito yung ating unang kailangan tandaan. Number one, we possess our possession. We possess our possession. Nung pumunta si Elijah doon sa babaeng bado, Sister Lucia, ano yung kanyang unang hiningi? Diba sabi, bigyan mo ko ng kaunting tubig. Yung babaeng bado pa ay nagsalita, sabi, nagreklamo. Diba kagad tumaligod siya para kumuha ng kaunting tubig? Kasi kaunti lang ang hinihingi ni Elijah. At of course, tiyak, baka meron siyang, baka may mga na-stack siguro siyang tubig. Kaya kagad, dali-dali siya kumuha, tumaligod. Pero hindi pa siya nakakalayo. Taga muna, babae, ipagawa mo ko ng tinapay na maliit. Siya ba'y nagreklamo? Nagreklamo siya? Yes! Ba't siya nagreklamo? Kasi ito na yung huling pagkain nila. Diba? Tingnan nyo ha. Sa ating Kristiyano, it is easy to give when we have much. But hard to give when we feel we have just enough or not enough. Tingnan ka, madaling magbigay, madaling sumunod kung meron na sobra. Pero mahirap magbigay kung ang iyong tiyatangkili sapat na lang para sa iyo. O maaaring hindi sapat na ha, kundi maaaring talagang kulang para sa iyo. Pero iba po ang prinsipyo ng ating Panginoon. Tingnan niyo po ito. Ang sabi ng Panginoon, kung ako yung unahin mo, if you put me first, tingnan po yung, balikan niyo po yung verse
chapter 17, verse 14, ang sabi po ng Panginoon, the barrel, kung uunahin mo ako, yung aking hinihingi, susundin mo. Anong sabi ng Panginoon? The barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail. Kung uunahin mo ako, hindi ka mauubusan ng harina, hindi ka mauubusan ng mantika. Tingnan nyo ha? Ito may pangako ng Panginoon. Ito may pangako ng Diyos. Sino yung Diyos na nagsasalita doon sa babae na sa salipagbuman? Siya po yung Diyos na eternal. He is the omniscient God. He is the omnipotent God. He is the creator of all things. At sabi ng Biblia sa Deuteronomy, ang Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan sa atin upang tayo magkaroon ng kayamanan. Psalm 24 verse 1, He created, He is the owner of all things. Hindi siya rin ang may-ari sa'yo. Mayaman yung Diyos na nangangako doon sa babaeng balo. At yun din, Diyos na nangangako doon sa salipagbuman, siya rin po nangangako sa atin. We have the same God doon sa salipagbuman na ito. At sabi nga ito, if you give me first, I will make sure you never run out. Kung uunahin mo ko, hindi ka mauubusan. At totoo naman, ha? Tingnan mo ha? Sa verse 15, and when she went and did according to the saying of Elijah, tingnan niyo sa mga Biblia niyo, sa verse 17 verse 15, and she and her house, ano sabi dyan? Kumain sila ng maraming araw. And verse 16, wow, and the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail. Ayon, yun ha, maganda mo natin, according to the word of the Lord. Yun ha, ang nasalita sa Elijah. Pero sabi ng Biblia, sa mangyari yung pangako, hindi ka Elijah. Ano sabi ng Biblia? According to the word of the Lord. Ang nangako hindi yung propeta. Kung di lumabas ang bibig ng propeta, kayo nagaling doon sa salita o bibig ng ating Panginoon. Ngayon, sabi nga rito, when the widow gave her last, wow, God turned it into an ending supply. Di ba ganda? Doon yung babaeng balo po ay sumunod, sabi dyan, God turned it into an ending. Walang katapusang supply doon sa babae. Hindi siya piniyaman ng Panginoon, hindi siya binigyan ng kotse, bagong-bagong nero. Araw-araw, nagbibigay sa kanya ang Panginoon ng kanyang kakainin. Sa mahabang taon, mamaya tingnan natin ilang taon, ginawa ang provision ng Panginoon doon sa babae nagbigay ng karampot na tinapay doon sa kanyang propeta. So this morning, ano yung ibig sabihin nating outline number 1? What does it mean na we possess our possession? Ano ba ibig sabihin nung, di ba ang ating outline number 1? We possess our possession. Ano ibig sabihin nito? If you put God first, your money, your time, and your resources serve you. Meaning, you are in control in your possession. Ikaw ang nagko-control. Ikaw ang nagmamando ng iyong pag-aari. But if you don't put God first, then your possession begin to control you. Ano ibig sabihin nun? Pag hindi mo inuuna ang Panginoon, ano nangyari? Darating ang Panginoon, aalipinin ka ng iyong salapinan ngayon. Aalipinin ka ng iyong pag-aari. Siya na ang magdidikta sa iyo kung anong dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin. Nagiging ano nangyari? Ang tao nagiging sakin ngayon. Why? Pinokontrol siya ng kanyang mga pag-aari ng kanyang kayamanan. Pero sabi nito, kung ikaw magkakontrol sa iyong pag-aari, yung money, yung wealth, maganda rito, kasi kung siya ang unahin mo rito, kaya nga, kung ikaw magkakontrol sa iyong mga pag-aari, yung mga salapi, pag-aari, mag-insect ka rin, hindi by
fear, kundi ano? By faith. Your decision will be based not on fear, but by faith. Ang nangyayari, nagiging pagkapala ka saan? Nagiging blessing sa church. Nagiging blessing sa mga maraming tao. Marunong kang mag-share ng iyong pagkapala sa mga tao. Nagagamit ka ng Panginoon. You are free to give, knowing that God will provide. Nagiging generous ka ngayon. Alam mo na yung Panginoon, siya ang magsusupply at magbabalik sa iyo. Di ba sabi ng Biblia? Philippians 4:19, my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Why? Kasi inuna ko siya. Hindi ko pinagdamot yung, kahit kakalamot yung nasa akin, hindi ko pinagdamot. Ako walang control. Ibinigay ko sa pangangailangan ng Panginoon. Possess your possession. When you trust God with what you have, tingnan nyo ha, He entrusts you with more than, pag dito when you trust God with what you have, He entrusts you with more than you imagine. Pag ipinagkatiwala mo sa Panginoon kung ano yung nasa iyo, pagkakatiwala ka din ng mga bagay na hindi mo halos maunawaan. Nangyari ba rin sa inyo? Kipit na kipit ka. Nakita mo may pangila, meron yung pinapagawa ang Panginoon sa iyo. Umiiyak ka na, talagang kipit na, pero unahin ko ang Panginoon. Binigay mo sa Panginoon. Sinunod mo siya. Nangyari sa inyo minsan na napaiyak ka. Why? Kasi may ginawang pinagawa ang Panginoon. Lahat ng pangangailangan mo ang nangyari. Napuna ng Panginoon. Yung mantika, yung harina, wow, hindi na umubos. Why? Because you know how to handle, how you control yung mga blessing ng Panginoon. Hindi mo niya, gamitin ka ng iyong possession, kundi ikaw ang gagamit ng iyong pag-aari. Hindi mo hayang ikaw alipinin ng iyong pag-aari. Kasi di ba maraming tao alipin ng salapi? Mga pamilya nagkaaway-away, hindi lang. Naging alipin na ng salapi. Hindi dapat yan ng Kristyano. We need to possess our possession. Tayo po mag-handle. Ating alipinin yung ating mga pag-aari. Hindi sila yung ating Panginoon. Dapat yung ating pera, yung ating kayamanan, tayo ang kailang master. Alam natin control yung mga bagay ito when we put God first. Pangalawang bagay, putting God first, we must be reminded that we prepare for the future. So alam muna, pag ating inuuna ang Panginoon, ibig sabihin, alam mo kung paano i-handle ang nasa iyong pag-aaral. Kung kailangan ibigay mo, hindi mo pagkakain sa Panginoon. Why? Kasi ikaw may control. Hindi mo niya ikaw i-control ng mga material na bagay. Number two, putting God first means we prepare for the future. Tingnan ito ha. Maraming tao ay masyadong concerned sa kailang future security. Di ba kaya lang uso-uso ngayon yung mga dati, Benny, wala namang sakit na depression, pero kung may depression, may sakit na depression na, di ba? Dati walang sakit na anxiety. Pero, siya may anxiety ako. Depression, anxiety, ano ba ibang salita? Stress. Yun yung mga usong-usong, hindi yan ang usong-usong salita, di ba? Stress na stress ako ngayong araw na ito. Sobrang stress, sobrang akong depressed. Kaya maraming tao ay sobrang ang kailang concern sa kailang kinabukasan yung kailang security. Kaya sabi nito, maraming tao pinag-aantay yung kailang retirement, di ba? Tatanda tayo, mag-resign ka sa trabaho mo, kailangan hindi marami tayong naipon. Sabi ng asawa mo, para pag ako'y matanda na, meron tayong mabubuti pagdating ng panahon. Retirement. May mga tao na nag-iipon ng pera. Para pagdating ng panahon, meron silang maludukot. Isang gagawin ka, Stanley, marami bang pera sa bangko? Marami. Ba't ganyan ang buhay mo? Ba't tirap-tirap kayo? Kasi nilalaan ko yung pag nagkasakit ako. Maraming tao gano'n, di ba? Marami pera sa bangko, million, pero ang buhay nila ay hindi ayos ba? Hindi na. Pinaghahandaan yung kailang karamdaman. Tama rin naman.
naman, diba? Pero maraming tao, ganyan po yung kailangan security, savings. And then, investment. Yung kailangan na po sa kanilang retirement, i-invest para lumaki. Insurance. Para pagdating ng panahon, ay meron silang mga bagay na masasandalan. And then, may mga tao na pinag-iigi na magkaroon ng business. And then, magkaroon ng tinatawag na stable income. Yung tinatawag natin na financial freedom. Na malaya ka, kahit magsuming, mabibili mo. Kaya nga, sabi nito, anong dahilan? Bakit ang tao ay very concerned sa kanilang future security? Ito yung dahilan. Why? Because we are afraid of not having enough later. Takot tayo na pagdating ng panahon ay wala tayong sapat para sa ating pangangailangan. Balikan niyo po yung verse 17, chapter 17, verse 12. And she said, as the Lord thy God liveth, sabi po ni Elijah, galing po sa bibig ng Panginoon to, ha? Sabi po ng babae, wala akong I have not a king, sabi ng babae sa kapatuman, but an handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. Behold, I am gathering 2 sticks that I may go in. Lulutuin ko ito, para sabi ng anak ko, pagkatapos namin kumain, ano sabi ng babae bago? Maghihintay na lang kami ng kamatayan. Nakita niyo rito na yung babae, very hopeless siya. Talaga siya, para bang pinasasakluban ng mundo, ng langit at lupa. Kasi sabi nito, di ba? Ito na yung aming huling pagkain ng anak ko. At kaso, nagtititigan kaming dalawa, bukas wala na kami pagkain. The following day, wala na. The third day, hanggang sa mamatay kami sa gutom. No more tomorrow, no more future, alagitin lang ng kamatayan. Pero ang Diyos, tingnan nyo ha, meron po siyang magandang inihahandang future sa mga nagtitiwala at inuuna siya. O di ba? Tayong tao, takot tayo sa ating future. Yun yung ating instinct bilang tao, takot tayo. Pero ang Diyos, sabi ng Panginoon, uunahin mo ako, yun ako magandang plano para sa iyong hinaharap. Tingnan nyo, ano yung plano ng Panginoon? Tuloy natin, verse 30. And Elijah said unto her, fear not, sumunod ka, ipagawa mo ako ng cake, at dali mo sa akin, at tayo ay kumain. And then, dumating yung pangako ng Panginoon. Ito yung pinakamagandang verse 14. Dumating yung pangako ng Panginoon. For thus saith the Lord of God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail. Notice this, until the day the Lord sendeth rain upon the earth. Papakainin kita hanggang matapos ang tagutom na ito. Tingnan nyo ha, ang Diyos, meron siyang, yung babae, meron siyang inihandang words for the future. Ano yun? Yung kamatayan. Doon po siya nakafocus na pagkakain ito, mamatay na kami. Pero ang Panginoon, meron siyang magandang plano para sa hinarap ng isang susunod sa Kanya at uunahin siya. Matthew 6:33, seek ye first. Unahin mo ako. Ang sabi ng Panginoon. Tingnan natin, ano bang tinutulong ng seek ye first sa atin? What does this teach us? Tingnan natin ha. Number 1, our future is not in what our future is not in what we store, but in who we trust. Ang ating kinabukasan ay hindi nakasalalay doon sa ating mga naiipon o tinatago. Kundi saan? Nakasalalay ang ano? Sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Tingnan nyo ha, yung babae nakatingin siya doon sa harina at konting mantika, check. Pero sabi parang unahin mo ako. Ako ang bahala sa iyong
nangyari nga, di ba? Kung ano nangyari, nung sila'y kumain, anong nangyari doon sa future? Wala doon nung kumain sila hanggang matapos ang tagutong. By the way, as reference ha, gaano katagal, kasi baka natin yung tagutong ay baka isang taon na, gaano katagal yung tagutong? Tingnan ko yung reference, Luke chapter 4, verse 25. Tingnan natin kung gaano katagal. At tingnan nyo, kung gaano katagal, isinugdan ng Panginoon araw-araw yung pangangailangan ng babae. Tingnan nyo, gaano katagal kaya? Luke chapter 4, verse 25. Awag tayo ng malakas ang boses. Sige, Brother Ruel, pakibasa ko nga, Brother Ruel, ng malakas. Wow! Si Sir Miley, ang ninang Panginoon, bigyan lang mo yung kaparanggot na tinapay sa kanyang propeta. Nagdalawang isip siya, pero sumunod pa rin siya. Nung kanyang pinakain yung propeta ng karambot, maliit lang ang tinapay, di ba? Ang pinapakain, Brother Noel. Pero nung siya sumunod, si Sir Jimel, 3.5 taon siyang pinakain ng Panginoon. Every day of his life, kumakain siya araw-araw. Maraming mga kapitbahay siya, maraming mga namatay na. Totoo na yun, ba? Pamin eh. Pero siya, sabi ng Biblia, di ba? Sinasalap niyo yung harina, meron palagi araw-araw. And then yung mantika yung nagtataka siya, hindi. Nauubos. Yan. Anong dahilan? Pinagkatiwala niya sa Panginoon yung kanyang yung kanyang kinabukasan. Kaya ano yung sige ating outline? We prepare for the future. Yung paghahanda, dapat ay hindi tayo nakatingin doon sa ating tinatangkilik. Dapat kayo nakatingin doon sa Diyos na maghahanda ng ating future. Anong sabi ng doon? Kailangan mo lang siya unahin. Put God first. Our future is not in what we store, but who we trust. Pangalawang bagay, putting God first is preparing for the future. Kasi yung una-una, di ba? Yung una, yung future natin ay hindi doon sa ating mga inaasahan na savings, business, yun na. Ang point naman doon, ang iyong future, hindi nakasali sa iyong negosyo. Marami kang pera sa bangko, hindi nakasali doon. Maring meron kang insurance, hindi nakasali doon. Kasi yan po ay pwedeng mawala. Saan nakasali yung ating future? Yung pakitiwala naman kayo sa ating Panginoon. Pangalawang bagay, putting God first is preparing for the future. Yung mag-ina, ano dapat mangyari? Dapat mamatay na sila, di ba? Ano nangyari? Nabuhay sila, at sa Biblia, kumain sila araw-araw. Why? Kanyang pinagkatiwala yung kinabukasan para sa Panginoon. Naalala ko tuloy, nilagay ko sa aking outline ito na, yung sa I know who holds tomorrow. Diyan nakalagay doon. Nakalagay dyan. I don't worry over the future, for I know what Jesus said. And today I walk beside Him, for He knows what lies ahead. Sige, patayin na. Para bakit yan, ha? Many things about tomorrow I don't see. I don't worry over the future, for I know what Jesus said. And today I walk beside Him, for He knows what lies. Alam niyo kung yun? What lies ahead?
sa bawat araw. Paano mangyari yun? If you put God first. Tayo, wala tayong alam sa future. Pero ang Panginoon, nandun na siya. He is omnipotent. He is omniscient. He is omnipresent. Nasa future na yung Panginoon. Kaya alam niya yung ating future. Ang kailangan gawin, magtiwala tayo sa Panginoon. Sa paano paraan? Lagi ko siyang uunahin. Kaya this morning, ang tanong ay, can you trust God with your tomorrow? Kung masagot mo, yes, huwag kang matakot na magbigay. Don't be afraid to give. Don't be afraid to surrender. Don't be afraid to follow His word. Tingnan nyo ha, even if it looks unreasonable. Handa ka ba magtiwala sa Panginoon ang iyong pinabukasan? Kung meron siyang hiningi ba ni Philip, bigyan natin. Kung meron siyang pinapagawa, huwag kang matakot. Mag-surrender ka sa Kanya. At sabi doon, don't be afraid to follow His word, even it looks unreasonable. Di ba mukhang unreasonable, Sister Yani, yung pinapagawa ng surat ng palo? Mamatay na nga yung dalawa, pero hinihingi pa rin yung pagkain niya. Very unreasonable, ba? Pero magtiwala na lang tayo. Kasi may mga bagay na hiningi pa rin sa atin na hindi ko ata kaya, parang mahirap. Yun yung ating human instinct eh. Pero iba ang instinct ng Diyos. Iba yung kanyang way, iba ang ating paraan. Mas magaling ang ating Panginoon. Kaya ating dapat siyang sundin. Alam ko na yung favorite verse ba ng Nestor? Proverbs 3, 5, and 6, diba? Trust in the Lord with all thy heart. And lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct. Wow, ang tanong pala tayo. Pagtiwala ka sa Panginoon iyong buong puso. Huwag ka magtiwala sa iyong sariling pag-iisip. Because, ano sabi ng verse 6? Sa iyong katandaan, lagi mo siyang i-acknowledge. Siya ang bahalang umakay sa iyo hanggang sa kawalan ito yung pangangailangan. Wow. And then lastly, number 3, we must remember that we put God to work on our behalf. Putting God first means we put God to work on our behalf. Ang Diyos po ay nagbigay ng instruction sa Salipatuban, Brother Philip, di ba? Pero Elijah. Ano yung instruction ng Panginoon through Elijah sa babaeng paano? Kahit na walang-wala ka na, kahit na walang pagkain mo yan, ipagawa mo pa rin yung aking propeta. Pakain mo pa rin siya. Huwag mo nag-isipin, mamatay ka. Kaya gano'n, ito po yung maganda rin, no? Ang pangako po ng Diyos ay laging may kasamang gawa. Tingnan nyo ha, yung bagong babae sumunod upang magawa ng Diyos ang kanyang pangako. May nakita ko sa magandang quotation. You cannot claim the promise of God if you ignore the conditions He gives. Hindi mo pwedeng i-claim ang pangako ng Panginoon unless otherwise na sundin mo yung kanyang kondisyon. Tingnan nyo ha, tayo ating paborito yung Matthew 6:33. Ano yung pinaka-paborito mo doon? The Lord added, all these things shall be added. Gusto natin yung huling-huling part, di ba? Pero meron itong kondisyon sa una eh. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Doon parang darating yung pangako niya. All these things shall be added unto you. Kasi tayo lagi natin gusto yung hulihan, yung blessing palagi. Pero yung pinapagawa po nun, ayaw natin eh. Ano pinapagawa po nun doon?
Seek ye first. You have to do the requirement. Kailangan mo sundin muna yung kondisyon. Unahin mo ako. Ang aking kahalian yung katuwiran. And then, ako na bahala magpuna ng lahat ng pangailangan. One of our favorite verse, Philippians 4:19. Ano nakalagay doon? My God, oh, ang ganda ng verse, di ba? My God shall supply, wow, all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Ano ito? Oh, ang yaman ng Panginoon talaga. Bibili nila ang pangailangan. Gusto natin yung verse na yun eh. Pero mayroong kondisyon dun eh. Bakit sinabi ni Pablo sa mga tiga-Philippians yung Philippians 4:19? Pag binasa mo pa atras, yung Philippians Church lamang ang palagi nagbibigay kay Pablo ng lahat ng kanyang pangangailangan. Basahin yung Biblia nyo. Pag may pangangailangan si Pablo sa kanyang gawain, nagpapadala lagi ng salapi yung mga tiga-Philippians. Siya lamang, nagpunta siya sa Thessalonica, sabi ng Biblia, pinadala lang si Pablo, tinulungan mo nila. Ano sabi ng Panginoon? Dahil ginagawa niya, you will unlock my promise. Na-unlock yung pangako ng Panginoon. Paano na-unlock? Ano sabi ng Panginoon sa mga Philippians member? My God shall supply all your needs. Anong dahilan? Kasi meron silang ginawa muna ng una eh. Meron tayong gawain sa Pampanga. Malaki lagi ang ating relationship. Doon lagi, di ba? Kailan natin supportahan yun? Gusto mo na ma-unlock ng Panginoon yung pangako? Gusto mo, listen ha, huwag mo i-claim yung Philippians 4:19. Hindi para sa iyo. Hindi ito para sa mga tao, hindi inuuna ang Panginoon. Ang favorite ko, Philippians 4:19. Pero bago mo ikot dyan, basahin mo muna kung bakit sinabi yung Philippians 4:19 sa mga taga-Pilipos. Bakit sinabi yun? Kasi nga, lagi silang tumutulong sa gawain ni Pablo. Ano nangyari? Nung tumulong sila, na-unlock yung pangako ng Panginoon. Nabuksan yung kandado, nabuksan yung gate. Doon pumasok yung pangako ng Panginoon doon sa mga taga-Philippians. My God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. This morning, unawain mo yung talata. Kasi malapot sa atin, sasabihin natin, hindi naman totoo yung pangako ng Panginoon eh. Ba't nisusunod yung mga pangangailangan ko? Kasi nga, you cannot claim the promise of God if you ignore the condition He gives. God never fails sa kanyang lahat ng pangako. Yung nga lamang, sabi ito, we put God to work on our behalf if we put Him first in our life. So ngayon, gusto ko makita niyo po yung ginawa action ng babae sa verse 15. May isip verse na to. 17:15. Balikan natin yung 17:15. Nung inutusan si yung babae na maggawa ng tinapay dahil siya po ay mamatay na, sorry. O 15 ko lang. Tingin yung word na ginamit doon. And she went, what? And did according to the what? To the saying of Elijah. Kanyang, sino nun? Yung pinapagawa ng Panginoon sa kanya through the mouth of Elijah. Nakita niyo, ang Panginoon po yun, gumawa, anong dahilan? Kasi meron ginawa yung babae. So, ano ibig po naman, what does it mean when we put God first, God work on our behalf? Tingnan nyo ha, when we put God first, we invite Him to move. Pag inuno mo ang Panginoon, inaangyaw mo siyang kumilos para sa'yo. Listen ha, hindi ikilos ang Panginoon kung hindi ka ikilos muna. Okay? Tingnan nyo ha, pag nagbigay ka ng text and offering, pag nag-support ka sa mga church and mission, pag inuno mo siya sa iyong mga pangailangan muna, doon lang na-unlock po yung pangako ng Panginoon. At sabi doon, ano yung pangako? Doon pinagpapalala
yung babae. At hindi po siya pinagkulang. Ito po yung mga unbreakable spiritual laws ng Panginoon. Paano siya mag-work sa atin? Tingnan nyo ha, Luke 6:38. Yung ating lagi pinabasa talata. Give! Wow, it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together. Ito yung mga sa natin. Umaapaw, running over. 2 Corinthians 9:6 and 7. He which soweth bountifully, shall also bountifully. God loveth a cheerful giver. Sa pantalata, bring you the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out blessings, that there shall not be room enough to receive. Ano yung ibig sabihin ng we put God first? We put God first. If we put God to work on our behalf. Ito po yung mga tatlong talata. Ano yung una? Give. At ito, meron po siya pinapagawa sa atin. Bago ko mag-work sa iyong buhay, magbigay ka muna. And it shall be what? It shall be given unto you. Nakita nyo? Nag-work kayo na po ng together hand in hand. May ginawa ka, Alma, may ginawa ang Panginoon. Ano ginawa mo, Alma? Nagbigay ka! Ano ginawa ang Panginoon? Nagbalik siya. Liglig! Siksik! Umakapaw. Nag-work kayo on behalf. Nagtrabaho kayong dalawa ng Panginoon. Gumawa kayo pareho. Hindi pwede yung Panginoon na nakikilos. Kailangan, para maanak mo yung promise, gagawa rin tayo. Give! And it shall be given. Ano yung pangalawa? He which soweth bountifully shall reap also bountifully. Ano yung part natin? Magtatanim ka muna bago tayo umani. Hindi pa tayo umani na tagal naman yung Diyos ng Panginoon, tagal naman. Hindi mo pwede ang lahat na gano'n. You must sow. Magtanim ka muna para umani ka. At ang ating Panginoon, mabuti siya yung prinsipyo na sabi ng reaping. Pag nagtanim ka ng isang bini ng palay, si San Wendy, pag umuspong, anong lalabas? Maraming palay ang lalabas. Magtanim ka muna para ikaw ay umani. Huwag kang umasa na aanin ka kung hindi ka nagtatanim. He cannot work on your behalf kung wala kang gagawin. Ano yung pangatlo? Gusto mo nang mabuksan yung bintana ng langit, ibuhos sa iyo pagkapala na halos hindi matabunan? Ano yung gagawin mo muna? Ano yung word na ginamit doon? Bring. Dalhin mo muna yung bibigyan mo. Matapos mo ngayon, at yung opening, at aking ibibigay sa iyo, bubuksan mo yung bintana. I will unlock the window. Tatanggalin niyo yung kandado ng bintana, bubuksan lahat yun. Bubuhusan ka ng blessing ng Panginoon. Pero ano kailangan gawin? Ano ko muna kailangan gawin? Bring your tithes and offering. So in that way, God can work on your behalf. Meron kang part, at yung Diyos bahala sa yung kanyang bahagi para sa atin. So the challenge this morning, do you want to see God move in your life? Gusto mo ba ng Diyos ay kumilo sa iyong buhay? Then put Him to work. Sa paano paraan? By putting Him first in your finances, in your time, and your priorities. Ito po yung challenge sa atin ng Panginoon. Gusto mo ba na Diyos ay kumilo sa buhay mo? Then, hayaan mo mag-work ang Panginoon. Yung nga, nasa paano paraan? Putting Him first in your finances, time, and priorities. Hindi mo pupunin ng Panginoon yung barilis ng ating harina at yung sisinda ng ating mantika kung hindi mo siya uunahin.
Sabi ng Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Yung ating lesson very general, pero the basic condition yung tatlong bagay lang yun. Ang ating ultimate question this morning ay it is right. Tama ba na unahin ko palagi ang aking Diyos? Is right to put God first? Hindi ba kailangan unahin ko muna yung pamilya ko, yung pangailangan namin, yung bayad sa kuryente, yung mga hulugan namin, yung bigas namin na araw-araw, yung ba kailangan kong tignan muna? Kaya sabi nito ang dalawan, the ultimate question is this, tama ba na unahin mo lagi ang Panginoon? Kahit during that time na ikaw ay gipit, tama ba na unahin mo siya? Kapos ka, walang-wala ka? Yung ating nasa simple lang, tatlong bagay, di ba? Kapag doon mo pa Diyos, ikaw ang may kontrol sa iyong mga ari-arian. Hindi ka kontrolado ng mga ito. Possession. Pag doon mo siya, hindi mo hayag ikaw i-control ng iyong mga pag-aari. Na parang siya natin yung Panginoon. Di ba may mga pag-aari? Hindi ka makasama ka, meron kang negosyo eh. Hindi ka makasama kasi gawa ng kailangan meron kang hawak na naman, di ba kailangan maubos ko ito? Hindi pwede hindi. Hindi. Kailangan i-control mo ito. Huwag mong hayaan, makontrol ka lang yung mga pag-aaral. Unahin mo lagi ang Panginoon. Possession. Pangalawang bagay, kapag yun naman ang Diyos, hindi mo lang ihahanda yung kinabukasan, kundi ano, ipinagkakatiwala mo ang lahat para sa Kanya. Tandaan niyo, hindi nyo kaya mag-prepare ang future ng tao. Tayo ngayon, we live one day at a time. Ang buhay mo, hindi mo alam ano yung bukas nga eh. Buhay pa tayo bukas kaya, kaya hindi mo alam. Hindi ko alam kung buhay pa ako bukas. Pero, I know who holds tomorrow. Pagkakatiwala ko sa Panginoon. Uunahin ko palagi siya. Putting that prescription, we are preparing, God is preparing for our, siya ang bahala maghanda ng ating kinabukasan. Wala tayong alam sa bukas eh. Pero ang Diyos alam niya ang lahat. Pagtiwala ka lang sa Kanya. Bisa, bibigay ko ba ito? Paano bukas wala kang kakainin? Eh, hinihingi na magbigay mo. Sabi pa na ako ang bahala sa iyo. Hindi ka mamamatay. Yung harina mo, yung mantika mo, hindi mo ubos. Ako ang bahala sa iyo. Magtiwala ka sa akin, unahin mo ako palagi. Ano yung pangatlong bagay? Kapag inuno ang Panginoon, di maganda, inaanihan mo siyang kumilos para sa iyo. Meaning, kailangan mo nang bigyan gawin, hindi pa tayong puro sahod lang. Kailangan makilag mo yung kailangan mo yung susi. Ano yung susi? Kumilos ka. Yung requirement niya, gawin mo para ibalik niya yung kanyang pangako sa given and be given. So, and you will reap. Bring, and He will open the windows of heaven. He will work on your behalf. So, yung ating tanong kayo na, it is right to put God first. Tama ba yung sabi na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Tama mo itong verse na ito. Tama ba yan? Yes, that's the 100%. Yes. It is right. God is right. And when we put Him first, He proves it every time. Ama ang Diyos, kasi tuwing una ko siya, pinapatunayan lagi gano'n, na tama talaga siya. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi mga bisita ng umaga, bago ko, tapos na po tayo na. Sa Mark chapter 8, verse 36, nakalagay doon, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and loses his own soul? Itong talata ito, hindi ito para sa mga maraming pera. Ano pinapalita ito doon? Ito yung mga bagay na mahalaga sa'yo. Ano mangyayari? Makakamta mo man yung mga bagay na gusto mo, mahalaga sa'yo, mapahamak naman ang iyong kaluluwa. Tandaan niya,
tayo habang buhay sa mundong to. One of these days, isa-isa tayo magpapaalam sa mundong to. Masakit, ayaw natin, pero it's a point that the man wants to die. Nakatadhana tayo mawala sa mundong to. Pero tandaan mo ha, ano man ang iyong naipon sa mundong to, ano man pangalan ng iyong naikatag, naitayo, ano man ang iyong mga pag-aari sa buhay na ito na nakita mo, tandaan mo, pag nawala ka sa mundong to, hindi pinag-uusapan yun. Burado na lahat yan. Ano ang mahalaga? Ang iyong kaluluwa. Kung saan, yung kaluluwa, mayroong dalawang lugar na pwedeng puntahan. Tandaan nyo, yung lugar to, it is eternal. Merong eternal damnation at merong eternal life. Kaya ang tanong yung umaga, nakantang mo ang lahat. Naku, nabili mo, gusto mong mabili. Naitatag mo yung lahat ng bagay na kuha mo. Pero matapos ang lahat yan, lahat na yan, burado lahat yan. Ang tanong, kung sakaling bawian ka ng buhay yan. Kasi pag namatay ka, wala na natin eh. Ang tanong this morning, tiyak ka ba na sa langit ka napunta? Nakanta mo nga ang lahat, napahamak naman ang iyong tao. Ngayong umaga, yung pa rin talatang yun, seek God first. Kailangan mo maligtas, hanapin mo muna yung tagapagligtas. And the Bible says, there is only one Savior. John 14:6. Jesus said, sabi ng Panginoon Jesus, ako lamang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makakaparoon doon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko lamang. Acts 4:12. Isa lang naman binigay sa sinong langit upang tao ay maligtas. Pag binasa mo pa atras, sino yun? Jesus of Nazareth. Mahal ka ng Panginoon, Romans 5:8. Pinagdamanan Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, nung ikaw ay tayo makasalang pa, siya'y namatay para sa atin. Ngayong umaga, kung tatakbin mo haharap ka sa Diyos, napakababa ka, ako'y makasalanan, patungo sa impyerno, pero Panginoon, ligtas mo ako. Kailangan kita sa aming buhay. Ligtas mo ako sa kapahamakan sa Panginoon. This morning, tatakbin mo si Kristo, manampalataya sa Kanya, sa Biblia, ang sumasampalataya kay Jesus, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Sabi mga kapatid po, sana ngayong umaga ay ating makita at maunawaan talaga na ang Diyos ay tama. Kung uunahin lamang, lagi natin ay tayo ito yun, tayo pinanalangin.